Yo no, kamusta mga ka-crayfish? Nagbabalik again. So, for today's video, update. Ganun pa rin. So, meron akong papakita sa inyo. Ito. At yun lang so, ito na sila. Mag-iisang buwan. Ayan ko lang kung makikita nyo. Ayan, nakita ba yan guys? Ayan sa gilid oh. Yan, ang dami na oh. Ayan. Nakikita na sila. Ito pa sa baba. Ayan. Oh. So, mahigit 1,000 to dito guys kasi sa tansya ko kasi bali nagdudugtong-dugtong na yung mga nangitlog dati nakaraan eh. So, dito, mga 9 buried yung napagpag dito. Oo. Then, nagkaroon ulit ng panibagong itlog na naman yung mga crayfish ko. May 3 na naman dito. Oo. Then, dito sa kabila, meron naman ako nakikitang 5 buried na naman. So, ilan na? 8 buried na meron dito. Tuloy-tuloy yung itlog guys. Grabe. Pakagaling. So, ayun. Sa mga gusto magpa-reserve, pwede na to next month. Oo. PM nyo lang ako sa Facebook ko or dito sa YouTube channel ko. Yan. Sa mga nagbabalak mag-crayfish. Napakamura to. Ito guys, yung mga breed yun, oh. Lalaki rin yan. Taguro lines rin yan, eh. Ayan, di ba? So, ginagawa ko pag buried, sinisiperate ko para hindi sila maistorbo, hindi sila makulitan ng mga iba niyang crayfish. Kitang-kita yung itlog niya. Ay, nakalabas na naman. Nakita niyo ba yan, guys? Yung itlog niya. Kagabi kasi naglinis ako, pinagkukulong ko na to eh. Ayun, nakalabas na naman si Maria. Ay, naku Maria, ang kulit mo. Bahala ka. Ilang linggo na lang kasi mapapagpag na yan eh. Kasi sobrang laki na eh, sobrang dami. Nakikita na sa sa gilid, lumalabas na yung parang antena nila. So dito naman sa kabila, medyo hindi makita. Tapos mga alaga ko dito, merong koi. Yan, nilagyan ko ng koi. Tapos goldfish. Hindi naman, naman sila, friendly naman sila sa crayfish. Siguro sa siguro sa mga bagong pagpag yun. Baka pwede nilang kainin yun. Pero pag mga 3.5, 4.5 yan, medyo alanganin na sila kainin yun. So ang setup ko, ganyan lang kataas yung overflow ko. Tapos dito rin sa taas. Kasi yung setup ko dito outdoor may walang bubong. So minsan ng ulan, delikado sa crayfish. Naranasan ko last year. Ang daming namatay sa ulan. Dahil sa ulan, ang daming namatay na crayfish. So ngayon, ang ginagawa ko, pag umuulan, hinahaluan ko agad ng nawaas na tubig, tapos pinapa-overflow ko lang. So para hindi maging puro yung ulan sa trapalpan ko. Ganun din dito. Tapos eto may overflow to, binutasan ko lang kasi nga dalawa lang kasi nabili kong pang overflow eh. So next time pag may budget, pag nakapagbenta na oo guys, marami na bumili sa akin dito, sobrang mura. Yung iba nga nagtampo, bakit konti lang yung binigay ko sa kanila. So far wala pa namang namamatay na crayfish. Merap na ito pag meron kang namamatayan eh. Grabe, halos araw-araw meron nagmumolt. Oo.
Ibig sabihin maganda yung pag-grow nila kasi mabilis sila magano eh. Mabilis sila lumaki dahil siguro sa feeds. Ang feeds na pinapakain ko pala guys, PO2 na. Hindi na ako nagpi-PO1. O kasi baka para mabilis malata. Ito, pag nagbigay medyo matigas-tigas pa. Kumbaga sa tao gusto nila, 'di ba? Pag ang tao gusto nilang crispy. Malay natin, 'di ba? Ganun din ang gusto nila. So ayun. Yan ang bagong update. 3 buried tapos 5 buried din dito sa kabila. Oo. So ang mangyayari nito, siguro hayaan ko na dito mapagpag. Oo, kasi dito loaded na 'to, hindi na pwedeng haluan kasi libo na dito. So mangyayari nito, pag once na lumaki dito, malilipat ko dito sa kabila sa 4x9. Tapos dito naman siguro dagdagan ko lang ng mga hides para sa krillings kasi breeder ko to dito eh. Hindi pwedeng mahaluan hindi pwedeng sanang haluan ng krillings, kaso no choice ako, gawa ng wala na akong paglilipatan eh, 3 lang yung trapalpan ko. So ang gagawin ko, dagdagan ko lang ng maraming hides para yung mga krillings makapagtago. Ganun rin dito sa although may naman to, may tray na itlog. Ito yung pinagtataguan nila. Ito, kaso na to eh, konti lang, dapat madami hanggang dun sa dulo. So ayun, so sa mga nagbabalak mag-crayfish, dito lang, PM lang kayo guys, bigyan ko kayo ng magandang presyo. So hanggang dito lang, thank you.